guys, mga boss, mga amo, isang magandang hapon po. May kamukha ka talagang artista. Kamukha mo talaga si Chita eh. Pahingan lang tayo pagkakapon. Dito na tayo, ipapakita ko po sa inyo ang aking binili. Ito po ang aking binili ay 1 litro lang na lacquer primer. Bali, epoxy primer gray. Ito ang ating binili. No? Ang ating binili ay Gilder. Kaya naman po 1 litro lang ang binili ko dahil meron pa tayong luma na pwede pa natin gamitin. Ito po ang ating paintbrush din na luma. Ayan, tara po haluin natin. Paghalo po pala nito, ito ay 1 litro, dapat isang catalyst din po ang halo. Dahil ito ay luma muna, ito muna po yung gagamitin natin, uubusin muna natin siya. Ito yung mga natira, ayan po yung catalyst niya. Sapat po yan para doon. Ito po yung ating panghalo. Haluin po natin ang haluin maigi. Tapos lalagyan po natin siya ng konting lacquer thinner. Sa bote lang po binili natin lacquer thinner. Medyo lumabnaw siya ng bagya. Ayan, ready na po. Magsisimula na po tayo. Nandito na tayo sa taas. Dito muna tayo magsimula ng pagpintura dahil doon sobra init pa. Pag mamayang hapon na tayo doon. Ito po yung kanina pinakita ko sa inyo, timplado na. Brush na lang gamitin natin. At ngayon naman po, pagsisimula ng ating pagpipintura, nakita niyo po, dahan-dahan lang po ang ating pagpipintura. Medyo dahan-dahan lang, pati yung kasulok-sulukan nga pala niyan, huwag niyo po kalimutang na lagyan. Kita niyo ako, kasulok-sulukan yan, linalagyan ko po yan. At saka tandaan niyo po, bago niyo po pinturahan ng bakal, kailangan po lininisin na po, tinanggal niyo ang kalawang para po hindi po siya matanggal kagad ng pintura. Matibay ang kapit niya kapag siya ay walang kalawang. Ininis muna po. Kailangan spatula. Spatulahin nyo. Kung meron kayo spatula, pwede na rin naman edger. Kung may edgerin nyo na po para mabilis. Pero yung mga kakasulok-sulukan talagang spatulahin nyo na lang po dahil hindi po kaya ng edger yun. Yan. Mas maganda po kung gandahan nyo po ang pagpipintura. Yan. Medyo makapal-kapal ang pagpipintura at medyo kailangan malinis na malinis. Walang alikabok, walang kalawang. Ayan, ganyan. Ang ginamit ko nga palang pampintura ay paintbrush lang dyan. Dahil wala naman tayong roller. At paintbrush lang po ang ginamit natin. Ito po ay pinaglumaan nating paintbrush. Alam nyo naman po, tayo ay masinop. Lahat po sinisinop natin. Pati yung bakal na yan, sininop lang po natin yan. Ngayon, ito namang pinturang natira sa aking trabaho, sininop ko lang din yan. Ngayon, pati ito namang brush na to, sininop ko lang din. Kaya marami tayong napapakinabangan sa sinisinop natin. Ipapakita ko po sa inyo. Tingnan nyo po. Ayan. Ayan. Ganyan na po. Medyo masarap na magtrabaho ngayon dahil hindi na masyadong mainit. Hapon na. Ayan. Ganyan po ang pintura. Medyo kapal-kapalan nyo siya. Ayan. Pag wala nang laman yung brush nyo, isubsob nyo uli sa pintura. Ihagod uli. Ayan. Diba? Ganyan. Wala tayong taga-camera kaya kahit tayo na lang, magtiyaga na lang tayo. Ganyan po talaga ang ating buhay. Ayan, medyo maayos. Ibang style naman po ito. Ito naman ay tinatawag na backstroke. Sa ilalim po yung pipinturahan natin, kaya kailangan natin dumapa dahil ang aking balakang ay masakit. Hindi tayo pwedeng umupo dahil masakit din ang aking dalawang hita. Ayan, ganyan lang po ang diskarte niyan. Parang ihiga ka lang po, ganyan po yan. Ayan, nakita niyo naman po backstroke style po ang tawag din. Kita niyo naman. Ayan, malapit na ako matapos sa backstroke style. Medyo mahirap po ito. Ayan, tayo, medyo kapalan nyo rin yung pagpipintura sa ilalim kasi kasingit-singitan ito. Huwag nyo paliligtasin lahat po. Kailangan po ay mayroon pong pintura.
Yeah, kita nyo naman kung hagurin ko. Ibang style naman po to. Dito naman po tayo sa taas. Ano. Ang gagawin naman natin dito sa ibabaw naman po. Nahirapan ako umakyat. Hinawakan ko pa ang aking pa. Dahan-dahan lang po sa pag-akyat dahil mabigat ang ating katawan. Ano. Kita nyo naman, lumilingon pa sa camera. Ito naman po ang tinatawag na dukwang style sa pagpipintura. Yan. Ganyan po ang dukwang style. Yan naman po pag-upo. Monkey style. Yeah. Ganyan po ang pag-style sa pagpipintura. Marami kang malilikang posisyon pag ikaw ay nagpintura ng trusses dahil ang trusses po, ang kasulok-sulukan po niyan ay kailangan mong hanapin yung kung saan may kalawang, pinturahan mo para hindi kapitan ng kalawang, no? Ultimo, wala pong pintura, kailangan lagyan mo ng pintura, kaya marami kang malilika na style position niya sa pagpipintura. Ganyan po yung pagpipintura, medyo mahirap-hirap din. Pero kung nung una nagbubuhos tayo ng biga, asintada, nakahitikim tayo ng hirap, ngayon medyo mas magaanggang to dahil ito po ay nagpipintura lang tayo, no? Yan. Hindi po katulad nung nagbubuhos tayo, yun talaga napakahirap, nag-asintada. At pagkatapos po niyan, magbubong naman tayo, no? Marami pa tayong matitikmang mahihirap, magpaplatada pa, magbubuhos pa ng flooring. Pero nandito muna tayo sa trusses, medyo mahaba-haba pa ang lalabanan dahil baka sakaling makatrabaho ako. Kaya gusto ko na talaga tong mabubungan. Ayan po, ayan, nakita niyo naman po yung ilalim naman po ang ginagawa ko niyan, ano. Ayan, ako po ibababa na, lilipat naman po ako ng ibang posisyon, naghanap naman po ako ng ibang pipinturahan. Baka ito, ayan, nasa ilalim na naman po ako, nakita niyo naman po, Ayan, ganyan na po. Marami talaga nalilika ang pagpipintura na istang pwesto, no? Ganyan po kahirap, ano. Ayan, kita niyo naman po. Medyo mahirap po talaga ang pwesto ko. Ayan. Pagkatapos po niyan, makakahanap pa tayo ng ibang posisyon niya. Maghahanap pa tayo ng pwesto. Ayan. Kita niyo, yan. Pintura, ultimo kasulok-sulok ang kailangan natin pinturahan. Tumitingin pa sa camera, kala mo pogi. At nandito naman tayo sa ibang posisyon na naman po. Kita nyo naman po, ibang style naman po to. Nakasampa naman yung paa. Sampang style naman po to. Kita nyo na nakasampa ang aking paa. Yan, kailangan pinturahan natin. Wala tayong magagawa. Ganito talaga kahirap ang construction, ano? Kung wala kang pang andamyo, tsaga-tsaga ka sa ganyan, pabitin-bitin para sa makapagpintura ka. Dahil wala naman tayong tuntungan marami, wala tayong kahoy. Kaya ang ginamit ko, yung bubong na lang ang ginawa kong tuntungan. Hindi ko binaklas ang aming bubong. Kaya yan, nakatungtong ako. Yan, pintura pa rin. Yan po yung pinipinturahan ko po yan. Ayun, nakalawit po yan sa labas. Ano? Yan po yung tinatawag na bulada. Sa plano po, ang tinatawag yan ay eaves. Ano? Yan. Yan na po yung pinipinturahan natin. Papunta na. Pati bakal, damay na natin yan. Baka sakaling matagalan to bago may second floor para hindi siya kalawangin, ano. Yan. Pati mga def on bar na yan. Lagyan na rin natin ng yan, pintura kung sakasakali. Pero unahin muna natin yung mga angular. Ayan, matatapos na tayo. Lipat naman tayo. Ito pala yung pinakasulok ng likuran, ano. Dahil hindi natin madukot sa likod. Dito natin sa ilalim. Linipat ko nga pala yung camera para makita yung pinipinturahan ko sa pinakailalim. Diyan po natin yan pipinturahan sa ilalim dahil hindi po natin maabot sa likuran. Yan, dito natin sa ilalim. Kahit umupo lang tayo, pwede na yan. Ganyan po talaga ang construction. Nakikita na yung bato, hindi na nakikita po yung aking pinipinturahan. Ayan po nga pare, ayan, tingnan nyo po. At ito nga po pala ang aking lata. Mauubos na yung pintura, no? Pinturahan naman natin yung ibabaw. Yung ilalim pa rin na hindi ko pa natapos. Ayan, kita nyo yung posisyon, no? Ang daming pwesto po na dapat ganap sa pagpipintura. At ito na nga po pala, binilisan ko na yung pagpipintura dito. Ito yung sa harapan. Maraming kutkutin dito. Kailangan po dot-dot mo nang idot-dot yung brush mo sa mga sulok-sulok para mapuno po siya ng pintura, no? Ganyan po talaga yung pagpipintura natin ay medyo may kahirapan. Dot-dot lang, dot-dot, dot-dot, dot-dot sa mga sulok, dot-dotin mo, dot-dot hanggang sa madot-dot na madot-dot na madot-dot yung mga sulok. Ganyan po talaga ang pagpipintura. Ayan, ito naman pong kabila. Nandito na tayo sa ibabaw.
Tapos natin tayo doon. Ito naman pong ibabaw. Oh. Medyo malikot ang camera dahil wala naman pong nagka-camera. Ayan, pati po yung pinag-weldingan. Huwag nyo pong kalimutang pinturahan yan. Yung mga pinag-weldingan na yan. Ganyan po talaga ang ano. Wala po tayong nagka-camera ha. Tayo lang po nagka-camera. Sarili natin, hawak natin ang camera. Pintura naman tayo ng bakal. Isang kami sa brass. Ayan, nakita niyo po ang ganda na pong tignan, ano? Pag ito ba napinturahan ko lahat ng gray, napakaganda na pong tignan yan. Matibay na, quality na, maganda pang tignan, ano? Kaya ito po ang aking ginamit na pintura. Dahil ito naman talaga lagi kong ginagamit. Pero yung dati po nakapintura dyan, red oxide po ang ginamit na yan. Yan pa yung mas murang pintura na primer, ano, metal primer. Mas mura po yung red oxide. Pero mas maganda po itong primer. Epoxy primer gray dahil matibay po yan sa kalawang. Kaya yan po ang karamihan na ginagamit. Ayan, kita nyo, pinipinturahan natin yun. Yan po yung bulada. Ayan, pinaka sa labas na po ng bahay yan. Ayan, yan ang pinupinturahan ko. Nakita nyo naman po. Pag natapos ko yan, pinturahan ko naman po itong kabilang side. At paubos na nga po pala ang ating pintura, no? Medyo pahapon na rin. At ano na rin, paggabi na. 5:30 na. Ayan, tuloy-tuloy lang po sa pagpipintura tayo. Pintura, pahid. Bilis-bilisan natin sa pagpapahid para maubos natin pintura bago maggabi. Ayan, pahid lang po ng pahid. Ayan, pahid. Ubusin mo na dyan yung pintura. Ayan. Pati yung depon bar na yan, lagyan mo na rin ng pintura yan dahil baka iyan ay kalawangin kung sakaling matagal ka pa makapag second floor. Ayan, matagal-tagalan pa tayo mag second floor kaya pinturahan natin yung depon bar para hindi po siya kalawangin, ano. Ayan, pinturahan na po yan. Yan, ayan, sumusunod ka. Ayan, pinturahan na po natin yan. Lahat po yan. Para safety po ang ating bakal na hindi kakalawangin pag yan po ay napinturahan natin lahat. Pero ubusin mo muna yung pintura sa angular. Doon muna po natin sa angular ibubuhos yung pagpipintura. Yun muna ang angular ang unahin natin, ano. Tsaka natin yung mga depon bar na yan para kung sakaling may sumobra dyan natin ilalagay yan natin sa depon bar. Importante ito dahil magtatrasis po tayo, magsisiparlings po tayo para makapagbubong po tayo. Ayan, pintura lang ng pintura. Sige, pati yung ilalim yan hanapin po yung lahat ng pinakasulok-sulukan. Ibang position naman po to dahil po ubos na ang ating pintura. Dito naman po ito sa kabilang side, inuubos natin yung pintura. Kabilang side naman po ang ating pipinturahan. Dot, tumitingin ka pa sa camera, akala mo pogi ka. Ayan, dot lang. Ayan, isundot lang po ang ating brass hanggang sa mapuno ang ating sulok na walang pintura. Ayan po ang kailangan para kahit umulan siya, matibay yan sa ulan. Yung ganyang lacquer, ano yung primer, epoxy primer, lacquer type, matibay po yan. Napakatibay po niyang pintura na yan. Wag po. Yung iba po kasi gumagamit red oxide. Pwede naman po yung kaso lang medyo mahina. Tipid. Mura po kasi yun. Ito po ay primer, no? Ito po. Ay primer na gray. Yan po yung magandang pintura talaga. Sinimot natin yung ating pintura, no? Bukas naman, ito po ibababara natin ng lacquer thinner, ano? Para hindi masira ang brush. Bukas naman po at gabi na. Ayan po yung ating tinapos ng 1 litro. Oh. Ayan, kung makikita nyo, hindi ko na linagyan itong mga ganito dahil tatanggalin naman natin yan. Ayan, oh. Ito hindi pa. Ito meron na. Ito meron na rin, oh. Ayan. Kalating litro pa siguro kailangan natin. Ayan, hanggang dito lang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay at walang pagsawang panonood sa trabaho ko. Maraming salamat. Abangan nyo po yung magiging trabaho namin sa Batangas. Lahat po, mula layout hanggang finishing, ipapakita namin sa inyo kung paano tayo magpinis ng bahay. Maraming salamat po. Bye-bye.